Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. So mga tugang, saron na naman po na pagkakataon ang binigay sa atin dito po sa Bicol TV Sorsogon sa ating programang Issue Ora Mismo para po makapanayam ang ating ginagalangan ni si dating 3-term board member R.C. Glipo tungkol nga po sa mga issue natin dito sa probinsya ng Sorsogon. Siyempre po, partikular na ngayong ilang araw na lang, eleksyon na, at sa kanyang kumbaga pagiging observance ni Ma'am Arce po, malaman tapos sa kanya kung ano ang kaibahan ng politika noon at sa ngayon. At kumbaga ano po ang mga nabago at yung mga dapat nating ibigay or mga tips na ibibigay ni Ma'am Arce ngayong darating na eleksyon. But bago po yan, Ma'am, ang pagbati mo po sa ating mga Sorsogon. Marhay na adlaw, lalo na po ngayon ay linggo, sa ato mga karamangho din sa Sorsogon. Sana kung hayan man po kamo ay patuloy na maging matiwasay at masaya ang sa iyo mga buhay-buhay. Magandang araw para naman sa mga nakikinig labas sa Sorsogon at sana ay lagi kayong pagpapalain ng Panginoong may kapal. Okay. Thank you very much, ma'am. At ituloy-tuloy ko na po kasi po itong ating programa is talagang inaabangan ng mga tao yung mga, sabi ko kanina, mga tips na maibibigay mo. But bago po yan, ma'am, ano po yung mga sabi nga natin yung mga time na nung nasa kasali ka pa sa yung mga eleksyon, kasi alam po natin ngayon na mamaya pag-uusapan natin ang pag-withdraw mo po bilang kandidato sa pagka-alkalde dito sa Irusin. At ngayon, ma'am, ano po itong mga personal experience mo nung mga time na lumaban ka po bilang board member sa probinsya ng Sorsogon? Okay, so haba-haba na rin yung panahong ginugol ko bilang public servant o servidor po ninyo dito sa Sorsogon. Bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan simula pa ng 2004. Siyempre may malaki na ang pinag-iba ng politika noon at ngayon. Noong 2004, ang probinsya ng Sorsogon ay nakasalalay lang. Yung mga serbisyo nito sa kung ano ang ibababang alokasyon wala din sa internal revenue ng Pilipinas. Siyempre, nung panahon na yon ay mababa pa at
mababa ang alokasyon at mababa din yung mga honorarium at allowances ng mga opisyal. Pero yung kasama ko rin noon ang unang paglahok ko, kasama ko ang NTC, nasa ilalim ako ng NTC noon. Pero yun ay hindi sa administrasyon nung panahon na yun, no? Sa incumbent na governor noon. At maraming kami mula noon, kung sa observation ko is malaki yung pagsisikap ng mga kandidato na para ipaintindi sa kanilang mga constituente kung bakit sila ang dapat piliin at walang masyadong pressure kumpara ngayon, no? Kasi sa ngayon, in more recent years, bago pa man yung mga mayor na eleksyon ay pinaghahandaan na ng mga mayor na mga political groups dito, no? Lalo na ang administrasyon. Dahil nakasali naman ako sa administrasyon. No? Pero sa ngayon ay mas mahigpit ang mga command, no? O instruction doon sa hanggang sa baba, mula doon sa barangay hanggang doon sa mga mayor na papanalunin kung ano at sino, kung anong slate at sino yung mga kandidato ng administrasyon. Na ang paghahanda ay mula pa doon sa barangay election. Sa ngayon, pati sa tingin ko, ang mga barangay units ay nagagamit, no? Ng, nagagamit doon sa pagkampanya o kaya naman sa hindi pagpapakampanya ng administration, mga kandidato nila, o kaya naman para pigilan ang pagkampanya ng mga hindi nasa administrasyon. So, marami rin kaming naranasan na yung mga leaders ay nakatanggap ng mga threat o babala. O, halimbawa, sa isang bungto dito, o sabihin ko na sa bulan, mayroong mga karanasan ang mga organizers at leaders ng Arise Party List na pinupuntahan sila para pagbawalan sila na dalhin ang kandidato para sa mayor. Kung sino man yung napupusuan nilang mayor, na mga nagpapanggap din ng mga baga, may mga ginagawang paraan, no? Ang iba, hindi mo makikita, may mga bonnet. Mayroon mga ilang beses na rin ay yung mga tarpaulin, no? Yung mga kandidato labas sa administrasyon ay bigla na lang nawawala. So, sino ang mga gumagawa nun? Dito mismo sa Erusin ay naisiwalat yun, pero nagkaroon ng denial, di ba, na yun ay tinatanggal o mayroon ding mga threat at nagkaroon din ng denial at yung mga kapulisan na wala namang ganong threat. So, pero mayroong mga sinasabing pananakot na nangyari na hindi naman nangyari nung mga nakaraang eleksyon. At yung pagkakahati-hati ng mga tao na kumbaga ikaw ay makikita doon sa caucus meeting o tribuna ng isang opposition na makakaramdam ng takot na magpakita ang mga mamamayan doon dahilan sa mayroong sinasabing mamamarkahan. O, ano bang ibig sabihin ng mamamarkahan? Yun ang nauso ngayon na term. Ngayon ang isa pa, ito naman nationwide na nangyayari ay yung ayuda, no? Yung dumadagsa yung ayuda, bago pa man yung eleksyon, nandyan yung mga akap at iba pa ang klaseng ayuda na lumilinya yung mga tao, nandyan yung mga congressman. Mayroon ng instance na mayroong isang party list na namudmud ng educational assistance na sa loob na yun ng campaign period. So, halos nagagamit ang rekurso ng gobyerno para doon sa mga nasa posisyon ngayon, no? Yung incumbent, no? Kung gusto natin kung totoong nasa constitution natin ang
prinsipyo ng demokrasya, partisipasyon ng mamayan ng eleksyon ay isang instrumento para sa demokrasya at malayang pagpipili ng mga uupo sa pamahalaan, hindi po nangyayari yan ngayon. Hindi malaya dahilan sa massive yung paggamit ng rekurso ng gobyerno upang ipanalo yung mga kandidato ng administrasyon o kaya pigilan ang pagsiwalat ng katotohanan o pagsiwalat ng mga programa at plataforma ng mga independent at mga oposisyon na kandidato. Okay. Napakaganda mo ng pahayag mo. Kasi nga talagang naniniwala ka ba, ma'am, na sa ngayon ang eleksyon ay talagang wala na yung sinasabi na pag wala kang pera, huwag ka nang tumuloy sa pangampanya or sa pagkandidato? Ganun nga, lumalala ngayon yung ganyang practice at yung mismong pagdomina ng ganyang pag-iisip. Dahilan nga sa nagagamit yung napakalaking rekurso ng gobyerno at mga interesadong negosyante na gustong mag-impluwensya din ng mga patakaran ng gobyerno at kung paano at saan dadalhin yung bilyong-bilyong piso na pondo ng ating gobyerno. So sa paggamit pa lang ng pera ay alam natin na magdidirihe yung resulta ng eleksyon. Correct. Doon sa kung sino yung mayroong malakas na agenda dyan. Marami dyan ang sinasabi natin mga political dynasties. At over the years, lalong napalakas yung impluensya at yung control nitong mga political dynasties sa politika ng bansa. Sa national, nandyan yung malalaking pangalan ng mga politiko, paulit-ulit sila yung mga na-elect kahit na nga alam natin na ang kanilang mga sinusulong na patakaran, sinusulong na batas ay kontra sa interes ng mga magsasaka. Nandyan yung rice tariffication law. Yan. Andyan yung hindi pagpasa ng National Land Use Act. Nandyan yung pagkanulo ng interes ng mga coconut farmers sa coconut levy law, na sa halip na ibigay yung coconut levy sa mga farmers, napunta sa mga ahensya ng gobyerno at hanggang ngayon, hindi pa rin naman nararamdaman ng mga magsasakang saniyugan ang suporta mula dyan sa coco levy na kinuha naman sa kanila noong panahong 1980s. Sa mga probinsya naman, lalong lumakas itong mga political dynasties dahilan nga doon sa proyektong build ng national government kung saan ang DPWH ang may pinakamalaking alokasyon sa national budget. At alam natin na maraming mga political dynasties yung nakasuso doon sa kanilang mga negosyo, sa pagkokontrata sa gobyerno. Malalaking party list nandun din. Sila din yung mga kontratista ng mga malalaking build projects mula sa mga 6-lane highways hanggang sa pagpapailaw ng Mayon Volcano, hanggang sa mga flood control projects na hindi dito sa buong Bicol region, hindi naramdaman yung mga bilyong flood control projects dahil lang sa bumaha pa rin. Kung wag sana natin kalimutan yung malawakang pagbaha mula sa Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, hanggang Sorsogon sa dahilan sa magkakadugtong na mga negosyo nitong mga malalaking politiko, magmula doon sa pagkakwari ng mga bundok, ng mga bulkan, hanggang doon sa pagpapasimento ng mga daan, pagputol ng mga puno. Doon lumalaki ang yaman at kontrol at kapangyarihan nitong mga political dynasties na ngayon ay lalo pa ng pinalakas dahilan sa doon sa kanilang 2025 national budget ay mas pinili nila na bawasan yung mga serbisyo patungkol sa pangangailangan ng ating mga mamamayan sa edukasyon, sa suporta sa agrikultura, suporta sa mga social pension and social security upang dalhin yung mas malaking pondo sa mga infrastruktura ng DPWH kung saan nandun ang mga negosyo ng mga ito. Ngayon,
naglabas din ng maraming mga ayuda upang lituhin ang ating mga mamamayan. Alam natin ngayon ay mas dumami yung nakaramdam ng kahirapan. Ayon sa SWS, yung self-rated poverty ay tumaas. Ilan na nga yun? Parang 37%. 40% halos, no? So, ibig sabihin sa bawat 100 mamamayan natin, 40 o 37 ang nagsasabing mas naghirap sila. Sa totoo naman, hinahanap talaga ngayon ang murang bigas. Nakakaawa ang ating mga mamamayan na kahit na nga may importasyon na nagpahirap sa ating mga magsasaka, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Hindi masusolve ng ganitong klase ng politika na sumusuporta lamang sa malalaking dynasty families sa politika dahil may mga interest silang negosyo, kaya nandiyan sila, namamantina yung mga dynasties na yan. Hindi nito masusolve yung kahirapan. Lalo lang maghihirap yung mga mamamayan. Sa henerasyon natin, hindi na nasolve yung kahirapan, yung mga magsasakang kalimitan ay 58 years old ngayon. Nung kanilang kabataan, 20 years old sila, mahirap na sila. Ngayon, 58 years old, mahirap pa rin. Hindi nakita yan sa ibang bansa dahil na nagkaroon ng transformasyon sa isang henerasyon. Dito sa Pilipinas, dahil nakaluklok sa kapangyarihan ang mga political dynasties magmula sa pambansa hanggang dito sa probinsya, hindi nabibigyan ng oportunidad upang masawata, upang tumaas man lang ang masawata ang kahirapan, tumaas ang kalidad ng kabuhayan, ng buhay na may dignidad, na kung magkakasakit ka, pwede kang ma-hospital, mabigyan ka ng atensyon. Kaya naman yung mga anak natin ay lalaking malusog at matalino. Sa ngayon, mukhang problema yan dahil talagang hindi na-solve ang kahirapan sa ating bayan sa Pilipinas. Dito sa probinsya natin, ma'am, sa Sorsogon, naniniwala ka ba o sa kasabihan na ang pag-improve ng isang lugar, ang basihan yung mga magandang kalsada, may mga edifice na bagong nakatayo, parang ito ang naging basihan na sabihin nating nasa high class na ang ating probinsya, samantalang when it comes to poverty, nasa 37 to 40% ang talagang nasa lukluk o nasa laylayan ang kanilang sitwasyon. Ay, magandang tanong mo sa ako. Kasi naging official din ako dito ng mahabang panahon. Opo. At talagang sinisikap po natin bilang miyembro din ng Sangguniang Panlalawigan na magpasa ng mga programa, ordinansa kung paano natin mapaunlad ang isa dito, yung agrikultura, mabigyan ng kabuhayan yung ating mga kababayan dito. Tinulak natin na paunlarin itong industriya sa pili dahil marami tayong pili, kilala ang Sorsogon dito, may mga potential to, mabigyan ng suportang presyo sa palay yung mga magsasaka, pero ngayon lalong nalulugi ang mga magsasaka. So, makikita mo, magtatanong ako, bakit hindi ito nakikita ng ating mga nandito, mga opisyal, at bakit patuloy ang alokasyon ng malalaking budget doon sa infrastruktura, sabi mo nga sa pagsimento, at bakit sinasabing turismo ang mag-aahon sa kahirapan dito sa probinsya ng Sorsogon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin namang maraming turista ang pumupunta. At siguro hindi natin nakikita na magkakaroon din, marami tayong mga natural hazards, no? Pero tulad nito, yung pagsabog ng bulkan na maaaring makapag-prevent din, no, ng pagpunta ng mga turista, lalo na yun, sa panahon ngayon talagang kumunti ang mga pumunta sa resort dahil nga dito sa pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan. So, hindi pwedeng turismo lang ang asahan. Tama. Ngayon, kaya ko sinasabi yan dahil ang mga malalaking infrastruktura na binuhusan ng bilyon-bilyong pondo ng bayan ay yung sinasabi nila tourism promotion. So, nandyan yung Don Picasso Road,
Donsol, Pilar, Castilla, Sorsogon Road na para sa turismo o tourism road para mag-attract ng maraming turista. Pero sa ngayon, nakikita natin na nasisira yung mga pangunahing kabuhayan. No? Maraming mga barangay po dyan. Hindi lang natin naririnig, pero pag kinonsulta natin yung mga tao, yung mga nandyan sa barangay, sasabihin nila, hindi namin kailangan tong mga mahabang coastal road dahilan sa una, nasira yung kanilang mga bahayan o itlugan ng kanilang mga isda at shells. So, mga mangroves, nasira, no? Nakita naman natin yan. Naiba yung daan ng mga tubig. So, may epekto din ito sa safety ng mga settlement. So, nakita natin yung pagbaha, halimbawa, sa Sorsogon City, na isang dahilan dyan, syempre, marami nang nagsabi na maliit yung labasan ng tubig. So, iyon ay dahil sa turismo. Mayroon din tayong mga malalaking infrastruktura, super laki, no? Turismo din or kung anong mga activity. Pero worth it ba yung mga itinayong mga infrastruktura para sabihin natin mabigyan ng mga kabuhayan yung mga tao? Kasi pwede namang hindi ang infrastruktura ang diinan, no? Pwede rin naman natin i-promote at noon napopromote naman namin, may panahon na napopromote namin yung turismo, halimbawa yung attraction ng mga whale shark sa Donsol. Siguro kung ating bibigyan ng focus yung mga pagkain, no? Yung pagkain ng mga whale sharks. Ayan, nanggagaling yan sa Sorsogon Bay, kaya nandito yung dahil mula sa Sorsogon Bay, mayroong mga lumalabas na maliliit na isda na yun naman ay kinakain ng mga whale sharks. So kung nakikita natin yung buong ekosistema na yun ay nag-aambagan doon sa mga attraction, paano mas ma-maintain yung mga whale sharks, halimbawa, ay malalaman natin na ang turismo ay hindi lang infrastruktura, kundi nakasalalay din sa malusog na ekosistema ng Sorsogon. Na yun naman ang ating pinagmamalaki sa buong rehiyon ng Bicol, yung ating mga bundok, yung ating mga kailugan at mga karagatan ay mantinado pa naman, no? Pero nung inilagay natin yung mga infrastruktura na yan, tingin ko opposite naman ang nalikha niyan. Dahil may mga komunidad na apektado, hindi na makapaghanap buhay, mayroon ding mga ilog na nasira, ang mga puno na naputol, na maaaring makapagtulak doon sa pagbabaha. So kung binabaha naman yung lugar natin, paano natin ma-attract yung mga yung mga turista? So, hindi lang basihan ng pag-unlad ang mga permanenteng struktura tulad ng daan paakyat ng volcano na mayroong mga sabihin natin, religious naman talaga tayo. Pero wala bang ibang mapaglagyan ng mga stations of the cross? Bakit kailangan doon mismo sa taas ng volcano? At tinatanong din natin yung DNR kung may permit ba yung ganong pagputol at malapit yun sa danger zone. Ang ibig kong sabihin, kung tayo ay mayroong malayang pamamalakad dito at yung mga komunidad ay nakukonsulta, baka naman magkakaroon ng mas nararapat doon sa pag-unlad ng mga komunidad na nakasalalay ang kabuhayan sa pangingisda, sa pagtatanim, sa mga maliliit na mga negosyo, sa turismo, ecotourism. Baka mas magiging balanse ang paglagay ng mga rekurso, hindi lang doon sa infrastruktura. Yes, magandang kasagutan niya naman. Ito po isang tanong ko na natanong ko rin dati kay Doc Eddie. Ito ba na isang basihan ng talagang ito ang naging basihan ng patuloy na paghihirap ng tao, itong sinasabi natin na dinastiya? Opo.
Anong parang sabi nga, ano talaga ang pinakabasehan or batayan na talaga ang dinastiya is nakaka-apekto sa pag-asenso or sabi nga sa mga kabuhayan ng tao? Kasi nawa, pag may dinastiya, ibig sabihin yung mga posisyon ay kontrolado na lang ng isang pamilya. Siyempre, pag isang pamilya yan, isa lang naman ang interest niyan. Hindi naman lalabas doon sa kung anong interest. So, kailangan tingnan mo rin kasi yung kaya nagkakaroon ng dinastiya kasi pinagsasanib na yung posisyon sa gobyerno at yung negosyo ng pamilya na yon. Pinagsasanib dahil kailangan lumago, kailangan tumuloy na lumaki yung kapital, yung mga makinarya at yung kita ng isang kumpanya. Kung isang project lang, o sa isang munisipyo ang kanilang makukuha, paano lalago? So, may sariling dinamismo kasi yung kapital. Pagka umentra ka na sa negosyo, kailangan lumaki ng lumaki yung negosyo. Ganun naman yung kung hindi, magsasara ka. Okay? So, kaya nga, sana, para walang conflict of interest, di ba, sinasabi sa batas, na magdadivest ang isang opisyal doon sa kanyang posisyon sa kumpanya. Pero alam naman natin na hindi nangyayari yan. Correct. Kasi mayroon naman silang mga dami, no? Mga dami, ibig sabihin substitute, pero sila pa rin yung may control doon. Ang ayaw natin is kukunin nila lahat yung posisyon mula sa, sabihin na natin, governor, mayor, at iba-iba pang munisipyo na mayor. Dahilan sa bakit? Kung magrereklamo ang isang munisipyo na ayaw niya ng proyekto na yon, syempre magkakaroon naman ng otoridad ang mas mataas na lado, yung probinsya, para pigilan yon. So para hindi mapigilan yung mga resolution o mga approval ng mga projects, kailangan hawak yung lahat na lado, no? Even magmula sa barangay, munisipyo, probinsya, so hanggang sa konseho, executive, para takda kung ano yung gusto mga approval ng mga negosyo na yon. Kaya yun ang sinasabi natin, political dynasty. Bakit nakaka-apekto ng pag-unlad? Dahilan sa ang pinag-uusapan lang naman nating rekurso ay rekurso ng gobyerno. Gobyerno, yun yung may pinakamalanging rekurso, pera, pagdating sa mga probinsya. Ang malaking employer sa mga probinsya na atrasado tulad natin ay gobyerno pa rin. Ngayon, kung may political dynasty, hindi makakapagsalita ang mga tao. Kung sila man ay otoridad na may regulasyon sa kalikasan, sa pangisdaan, DFAR, DENR, kahit na may epekto ang mga proyekto doon sa mga programa nila, or sila ay mandato na manghuli or ipagbawal yung pagputol ng mga puno, ng mga mangrove, di nila magawa. Kasi nga, sa iba't ibang lado ng kapangyarihan na andun ang sinasabi na political dynasty. Yeah. Ma'am, dito po. So, itong rekurso na to na pinag-aagawan natin ay nagkakaroon ng conflict kasi kailangan din to ng mga mamamayan. Yun. Pero kung mapupunta lang sa negosyo ng isang pamilya o yung political dynasty, di ba, mapipigilan naman ngayon yung serbisyo na mas malaki para doon sa mga komunidad, sa mga barangay, sa mga pangangailangan nila sa gamot, sa edukasyon, sa kabuhayan, sa agrikultura. Doon nagkakaroon ng problema. At bakit nagtutulak ng kahirapan to? Kasi itong mas maraming mga mamamayan kailangan ito ng suporta ng gobyerno pero nakukuha ng mga iilang politiko. Ngayon sabihin natin, gano'n na nga kasi ang Pilipinas noong paman mahirap na. Kung gano'n yung ating paniniwala, bakit pa nandyan ang gobyerno? So, siguro po, andyan ang gobyerno para palakihin yung yaman ng mga iilang mayayamang politiko. Pero, kailangan natin i-context yun. Kasi itong perang pinag-uusapan, di lang naman pera ng mga politiko. Pera to ng mga mamamayan. Kasama tayo sa mga buwis na mga binabayad natin. Pera natin to. Kaya lang marami talagang kailangan ma-educate ng mga lalo ng mga nasa laylayan.
Kasi hindi na nila ito na pag-iisipan. Siyempre, naiisip lang nila survival. Anong kakainin sa ngayon, bukas. Kung may ambag tong politiko na political dynasty, ito na rin yung aming yayakapin. Pero sabi nga, marami na rin pag-aaral ang nagsasabi na ang mga political dynasties ay nagbubulid na sa ating mga komunidad, sa ating probinsya, sa ating bayan, sa kahirapan. At ang ebidensya at resibo ay nandiyan. Hindi naman talaga. Hanggang ngayon, mas marami pa rin mahirap. Kung nakakabuti ang sistema ng pag-gobyerno natin na may political dynasty, sana wala na yung mahihirap. Yes. Ma'am, dugtong ko lang po, speaking of political dynasty, kaakibat ba rito yung sinasabi natin kaya ang mahirap mas lalong naghihirap dahilan nga sa tinitingnan nila kung sino makapagbibigay sa kanila this election, yun ang iboboto nila because of kahirapan. Nasasabihin nila, tatanggapin ko na ito kasi sayang pa naman, mga ilang araw na gastusin ito, na kung saan ito yung naging sistema natin na kaya mas lumalala ang bayaran tuwing eleksyon. Yun ang nakakalungkot. Yun ang hinahanapan natin ng pag-asa. Yes. Kung nasaan ang pag-asa para sa bayan, kung ganito ang sistema na mas maraming bilang ng mga mamamayan, lalo na yung nasa laylayan, yung titingnan na lang kung ano ang maibibigay, no? Kung gaano kalaki, at maaring dahilan nga ito sa ito, kung sino makakapagbigay ng malaki kasi kailangan naman, lalo na ngayon mayroong enrollment at mayroong kailangan namin mag-tuition sa aming mga anak. Pero pag tinignan mo nga sa lente, sa moral lens o lente ng kung ano ang tama at mali. Ibig sabihin yung lens. Lahat sisilipin mo doon. Iba-iba ang pinagdaanan. Karanasan, iba-iba. Hindi ko naman masisisi ang mga, lalo na mga mamamayan na nasa barangay, mga hindi man yan nasa laylayan, talagang kahit tayo ng mga ordinaryong mamamayan, na maging vulnerable tayo sa ganong pagbibili ng boto. Dahilan sa napakahirap nga ngayon ng kalagayan, maraming mga magsasaka yung bagsak yung kabuhayan, yung mga kung bagsak kabuhayan ng mga magsasaka, yung mga nagta-tricycle, syempre konti rin karga ng kanilang mga palay. So overall, kulang pa rin yung mga trabaho na nalilika, nakadepende talaga sa kung ano ang ibibigay ng gobyerno. At pag ganitong eleksyon, nagkaroon na ng kultura na ito na maghihintay tayo kasi ito lang yung panahon na magbibigay itong mga politiko sa loob naman ng 3 taon, hindi naman sila nagbibigay. So, yung ganong kultura na walang silbi itong mga boto natin, sana rin mapag-isipan ng ating mga mamamayan sa lente nga kung paano natin titingnan ano ang tama at mali. So, kung ano ang nasa konsensya natin. Mayroong nagsabi niya na Cardinal Villegas yata, Socrates. Sinasabi nila na total illegal naman yung ginagawang pagbibili ng boto, ay wala naman kayong obligasyon, no, na kung ano yung binigay sa inyo, yun din yung bobotohan ninyo. Yun ang isang lente yun. No? Kung titingnan mo naman sa lente ng bilang ikaw, isang mamamayan, na nagko-contribute doon sa yaman ng ating gobyerno, dahil sa lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Pag araw-araw bumibili kayo sa tindahan, kahit na gaanong hirap ang buhay natin, bibili tayo ng bigas, bibili tayo ng sardinas, ganyan. Sardinas, lahat yan mayroon pong tax. Lahat, pag nag-tricycle kayo, may tax yan. So lahat yan, pag inipo ng 100 milyong Pilipino, yan ay trilyon na yaman ng Pilipinas, na gobyerno. Na lahat tayo ay may responsibilidad na kunin yan dahil yan ay inambag din natin. Sa isang bansang demokratiko at malaya, yung mga binabayad nilang tax, kahit na malaki, ay bumabalik sa kanila bilang serbisyo sa hospital, serbisyo sa edukasyon, serbisyo sa pagkain, mura ang mga pagkain nila dahil sa nasusubsidize ng government.
So yun dapat ang natatanggap natin. Pero dahil hindi nyo nga natatanggap, hindi natin natatanggap dahil kinukuha ng mga malalaking politiko para sa mga negosyo nila, wala kayong obligasyon na iboto sila. Sila ang may obligasyon na ibalik yung pera, pero binabalik lang nila sa panahon ng eleksyon dahil napaka-personalized ng election natin Si ganitong congressman ay dapat ito maboto natin, yung ganitong party list na siyang namumuno dito sa kongreso, buboto natin. Pero sa totoo lang dahil nawalan tayo ng mga serbisyo, hindi natin obligasyon na iboto sila, kundi iboto natin kung ano yung nakikita ninyong tama, ano yung nakikita ninyong may pagmalasakit, mayroong serbisyong ipinakita, mayroong naninindigan sa mga karapatan ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, tayong mga maliliit na mga may mga pinagtatrabaho, ninegosyong maliliit, lahat yan dapat matanggap natin serbisyo. Hindi natin matanggap ngayon, kunin natin kung anong mayroon, iboto natin yung mayroon tayong pagtingin na sila ang pupwede. Okay. Magdadala sa atin sa mas tunay na pag-unlad. Yes, ma'am. Ang next question ko po, since dito po sa Irusin, bilang Irusan, ano po ang nakikita mong pananaw ng politika ngayon dito sa Irusin? Ayun na nga, dito sa Irusin ay naging, yun na nga, di ba mayroon nagsikap din ako na kumbaga makontest natin yung political dynasty dito. Opo. Para nga sa itong mga prinsipyong pinaninindigan natin na dapat yung serbisyo ng gobyerno, dapat yung programa ng gobyerno ay pumunta doon sa kailangan, sa agrikultura, sa suporta sa mga mamayan, sa mga nangangailangang mga matatanda, kababaihan, mga nagtatricycle. So, kaya lang, at maprotektahan ang kalikasan. Kaya lang, yun na nga, tumakbo din si Doc Eddie, so bilang Doc Eddie Dorotal, so bilang pakikisa natin sa yung aspirasyon ng mga mamamayan dito sa Irusin, ay nagbigay nag-giveaway tayo para isa lang yung kandidato ng oposisyon. Sa ngayon, nagkaroon ng medyo matindi ang kumbaga yung contestation dito dahilan nga sa halos nagagamit yung buong makinarya ng gobyerno para dito sa kandidatura. Ibig sabihin, mismo yung mga pinuno ng mga barangay ay kumbaga umaapin, sumusuporta doon sa kandidato na kapatid ng gobernador. Okay. So, tingin ko naman ay mamamayani din yung mga values ng mga Irusanon, because yung Irusin, if you look at the word Irusin, parang yun ay word ng erosion, So, ito, maliit na bayan ng Irusin ay mula doon sa grasya ng Diyos na maybe yung after ng eruption, nagkaroon ng maliit na lupa na plain at ito ay fertile, mayroong isang river na nagbibigay buhay sa agrikultura, nagbibigay buhay. Siyempre, water is life, para mag-prosper yung ating settlement dito sa Irusin. So, ang pag-unlad nitong Irusin ay sinikap ng aming mga ninuno, yung mga either mga nag-migrate galing sa Visayas or wherever, at yung mga indigenous or tubo talaga dito sa Irusin. At umunlad dito sa pagsisikap, sa pagtitiyaga, at industriousness ng ating mga
ninuno, andin na tayo ngayon sa modern times, na pero makikita mo sa history ng Irusin na talagang pinapangalagaan niya yung kanyang mga natural na yaman. Yung natural resources, yung tubig, yung ilog, at yung bundok, at yung fertile plains. Maraming beses na rin nagkaroon, mga 2 beses nagkaroon ng intention dito ang mga investors sa energy na itayo ang geothermal. Kasi dito malapit yung init ng Bulusan Volcano ay makukuha dito. Kaya nga marami tayong mga resort dito na maiinit, sa Monbon, nandiyan ang Tandinon, dinadayo ng maraming tao. So nandito rin yung source ng geothermal energy. At alam naman natin na mayroon na nga sa Bacon Manito, pero gusto talaga nila dito. So pinakita ng mga mamamayan ng Irusin na over yung mga ganyang extractive industries at yung energy development, mas pipiliin ng mga taga-Irusin yung protektahan yung kanilang kalikasan. So, for that, I think, gagabayan naman yung mga taga-Irusin ng ganyang paninindigan, at yung paninindigan din na mag-depende doon sa lakas at talino ng mga taga-Irusin. So, ang kandidato natin ngayon, si Doc Eddie Dorotan, ay nakitaan naman siya ng husay ng pagmalasakit bilang isang doktor sa mga komunidad dito sa Irusin. So, for that alone, I think siya yung pinaka-credible na kandidato versus yung dalawa pa. At tingin ko naman yung mga taga-Irusin ay ganun din yung kanilang pakiramdam. Sabihin na natin na dahilan sa ganitong sistema ng paggogobyerno na lumalakas yung mga political dynasties, magagamit yung mga makinarya ng gobyerno, mag-create ng maraming mga support groups. Yes. Mga family support na dahilan sa sila ay nasa makinarya ng gobyerno, may mga pamilya sila, magkakaroon ng pagkakahati-hati. Pero sa tingin ko naman, mamamayani pa rin ang likas na pagiging Irusanon na may paninindigan para sa kalikasan, para sa mabuting gobyerno, para sa mas progresibong ekonomiya, at para sa pagmamahal doon sa mga ating mga kababayan, yung pagmamalasakit na ayun ay tingin ko malalaking values, matitibay na values na mga taga-Irusin. Yes, ma'am. Ngayon naman, since nung nag-decide ka na mag-withdraw, isalin ang iyong suporta kay Doc Eddie. Parang ito yung sabi nga natin, parang blessing in disguise na nag-withdraw ka para makatuto ka sa isang party list, kung saan itong Arise party list. Bago po mga katanungan ko, ma'am, ano ang pananaw mo or ano nga ang kapaliwanagan mo sa isang party list? Ayon sa konstitusyon, ang party list ay sistema ng pagbibigay representasyon sa mga partido na maliliit na nire-represent nito yung sinasabi natin mga marginalized sectors ng lipunan. Okay, so sino ba yun? Pag sinabing marginalized sectors, yun yung mga sektor na maaaring walang representasyon o hindi napapakinggan yung kanilang mga panukala sa gobyerno dahilan sa ito yung mga nasa laylayan, no? Halimbawa mga mangingisda, mga farmers, mga sabi natin drivers, mga manggagawa. Lahat ito ay malalaki ang numero pero kulang sa representasyon. So yun sinabi ng Constitution, magbibigay tayo ng sistemang party list para mai-represent, no, nitong mga party list, itong mga sektor na ito. Ngayon, wala na yan. 1985 Constitution, sinabi yan,
Pero over the years, nagkaroon ng maraming mga pagbabago sa implementasyon ng batas. At noong 2013, nagkaroon ng ruling ng Supreme Court na kahit sinong partido at sinong interest group pwedeng pumasok sa party list. So, ngayon, marami ka nang makikita, mayroong mga party list na electric cooperative, may party list ng mga kooperatiba, may party list ng mga negosyante, may party list na gamit yung mga pangalan ng telenovela, bumibili ng siguro ko milyon-milyon para mabili mo yung mga pangalan ng telenovela, may party list ng kung ano-ano, sundalo, party list ng lahat na. Pero ang isang distinct ngayon na dahilan nga doon sa Build Project mula pa ito sa panahon ni Pinoy hanggang ngayon, ay build, yung mga kontratista pumasok na rin. Yung mga contractor pumasok na rin sa party list. At sila yung mga nangunguna ngayon. So, bakit pumapasok yung Arise? Para in the spirit nung gustong mangyari ng 1987 Constitution na bigyan ng representasyon ang mga sektor na mahalaga sa pag-inog ng ekonomiya, sila lumilikha ng pagkain, sila yung mga manggagawa, pero sila din ang kulang ang serbisyo, naghihirap yung kabuhayan dahil may mga batas na ipinasa na sumisikil sa kanilang mga karapatan. So kaya nga nandyan yung Arise Party List para dalhin at tindigan at ipagtanggol ang mga karapatan ng mga sektor na ito. Ma'am, gusto ko lang po malaman, saan ba talaga ang pinaka-original na lugar ng Arise Party List? Kasi po marami sa atin nagsasabi taga Bicol ako or may mga nagre-represent ng mga different party list na Bicolano, pero hindi naman sila galing dito or hindi nagmula sa Sorsogon or sa probinsya ng Sorsogon ang party list na nire-represent nila. So magandang tanong yan dahil nga po sa nakita natin paghihirap ng mga sektor ng mga nabanggit ko, farmers, fisher folks, manggagawa. Dito po sa Sorsogon ay mahabang panahon din natin ginabayan ang sektor nito. Kaya nakita natin yung pangangailangan na dalhin hanggang sa Kongreso ang interes ng mga farmers sa Sorsogon, tayong mga ordinaryong mamayan. Kaya dito po nagsimula yung Arise dito sa Sorsogon at bilang founding president ng Arise Party List ay na-establish po natin itong partido. At masaya naman ako dahilan sa mula sa grassroots po ang suporta ng Arise Party List, yung mga leaders, organizers at miyembro ng Arise Party List ay sumasalamin doon sa may pangangailangan talaga ang mga komunidad na magkaroon ng representasyon. At hindi lang yung representasyon na doon mayroon silang Bicolano na representative, kundi mula dito sa Sorsogon. At maraming mga volunteers tayo dahil gusto nilang may panalo yung Arise Party List. Ma'am, alam naman natin talagang sabi nga nila ang party list ginawa ng negosyo. Nag-aambag-ambagan dito mga negosyante, mga abogado, may matataas na katungkulan sa lipunan. Dito po sa Arise, kumbaga paano nyo ito babanggain? Or sabi nga, paano nyo ito idadalhin hanggang sa makarating ito sa Congress? Ito, totoo yan, no? So, walang nag-aambag-ambagan dito dahil wala namang maiaambag yung mga magsasaka, mga manggagawa, mangingisda. Pero, nandun po yung puso nila at isipan nila sa pagsuporta sa Arise Party List dahil nakikita nila na kasama nila ito, sila mismo ang Arise Party List. Sila mismo yung mga mamamayan yung Arise Party List. Kaiba doon sa mga party list ng iba na party list ng mga negosyante, yung sinasabi mo nag-aambag-ambag, mga lawyer, mga kumbaga
kutsyabahan ng mga lawyer, mga kapitalista, mga negosyante at mga kapitalista para makuha nila yung pera ng gobyerno na dapat naman sana ay para sa mga mamamayan. So, ako po ay very proud na ang Arise Party List ay binubuo ng mga ordinaryong mamamayan. At sila din ang kumikilos o volunteer basis para mailagay ito sa Kongreso. At marami rin sumusuporta, so hindi lang sa Bicol Region ito, Arise Party List, ito ay sinusuportahan ng mga sektor ng mga manggagawa sa pabrika, manggagawa sa mga pagawaan, kahit na yung mga manggagawa sa transportasyon, sumusuporta po din sa atin, mga Bangsamoro communities. So, nakikita nila kasi yung plataforma ng Arise ay para sa mga mamamayan, hindi para sa iilan. So, ang ating pinaguhugutan dito ng lakas ay yung pagmamahal, yung puso, yung talino, yung kaisipan na progresibo at kaisipan na nakikiisa sila na dapat lumaya sa kahirapan yung mga mamamayan at mangyayari lamang yun kung sila din ay kikilos at yung boto nila ay may halaga. Kahit isa yon, pag sinama-sama yon, may halaga. So, pwedeng maging milyon, pwedeng maging 100,000 boto yon at 100,000 pwersa yon ng pagbabago. Mayroon mang mas marami ang sabihin natin ay hindi nabibigyang linaw, nabibigyang laya ang kaisipan dahil nga dito sa pagdagsa ng ayuda. Pero kung may iilan na malaya ang kaisipan, naniniwala na mayroong ipaglalabang mga karapatan na hindi sila magpapatinag, hindi sila magpapatakot dahil sa ang lakas nandun sa kanila, na alam nila na kung dumating man yung mga pang-aapi sa kanila, lalo na sa mababang pasahod, sa paglalagay ng mga proyektong nakakaapekto sa kanilang kabuhayan, sa kanilang karagatan, nandyan ang Arise Party List para ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Dahil sila mismo ang Arise Party List. Panalo ang Arise Party List kung magkakaroon ng tapang, magkakaroon ng paninindigan ang mas maraming mamamayan, dahilan sa ang paglaya sa kahirapan, ang paglaya sa pang-api ay magmumula din sa atin, hindi magmumula sa kanino mang mga politiko. Yes, ma'am. Lastly po, mga sektor na pangunahing tututukan ng party list once na ito ay makarating na sa Kongreso. Ang pangunahing tututukan ng Arise Party List, na paulit-ulit namin sinasabi, ay yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, yung mga manggagawa, yung mga tricycle drivers na alam namin na nagkakaroon ng risgo yung kanilang kabuhayan, lalo na kung may mga panganib sa mga ordinansa na maaaring ma-phase out sila, o kaya yung kanilang mga kabuhayan ay hindi sumasapat, no? Dahilan sa marami sila at ilan na naman ang pasahero. So, kulang ang oportunidad sa mga tricycle drivers. Sa mga nagtitinda, marami dyan mga nagtitinda ng mga agricultural products, mga pagkain, o kailangan ng mga tulong, sila po yun ang matutulungan. At yung mga estudyante na nangangailangan ng educational assistance, free education po ang pinaglalaban natin. Ang mga nawawalan ng lupa dahil lang sa mga pangangangkam, no? Lalo na maraming mga political dynasties nandyan sa Senado, yung nangangangkam ng lupa, paglalaban po natin. Ang mga driver ng mga truck na talagang hirap ang kanilang mga buhay, lalo na dyan, no, nakikita natin yung mga malalaking trucks nakaparada. Paano kaya yan? Pag nakaparada sila, paano sila kumakain, namumuhay ng may dignidad, truck na 3 araw na nakaparada dyan. So, meron din tayong programa para sa mga truck drivers para mawala yung kanilang mga kung ano-anong mga along the way na yung nangungutong sa kanila, no? Maraming pwedeng magawa ang Arise Party List
sa mga nagpe-pension na mga matatanda. Yan. Nandyan po rin tayo sa mga nasisiraan ng mga bahay, lalo na pagdating ng mga bagyo, o yung pagkakaroon ng naangkop na settlement or housing program, tututukan din po natin yan, lalo na po dun sa mga urban communities. Ma'am, parting message mo po sa ating mga tagapanood, lalo na po yung mga adhikain mo sa Arise Party List na sana suportahan nila ito. Okay, so bilang pang wakas ay alam po natin na ilang araw na lang ay eleksyon na, maraming bumababa na mga balota, maraming bumababa sa kasabay ng mga balota ay mga sinasabi na natin na talamak ang vote buying, makakakuha kayo, makakakita kayo ng maraming cash dyan. Sana sa tindi ng ganong pagbagsak, maisip po natin na mayroon ding mga kandidato, maaaring mga kandidatong independent mula sa national hanggang sa baba, hanggang sa party list na nagdadala ng tunay na karaingan, tunay na interes ng mga mamamayan at may paninindigan na magsiservisyo, magbibigay ng tamang programa na naaayos sa pangangailangan ng mga mamamayan at maninindigan para sa wasto, sa katotohanan, ipaglalaban po ang inyong mga karapatan. At yan po ay ang number 41 Arise Party List. Sana masamahan niyo po kami. Doon sa balota, babaliktarin niyo, huwag niyo pong kakalimutan na baliktarin kahit na anong tindi ng labanan sa lokal. Sabihin natin na na-fulfill niyo na yung inyong gusto ng mga kandidato sa lokal, huwag niyo pong kakaligtaan na baliktarin yung inyong balota dahil nandun at makakapaglingkod din sa inyo ang Arise Party List, may paglalaban ang inyong mga karapatan, maninindigan para sa pagpawi ng kahirapan at injustisya sa Pilipinas. Nandyan po ang 41 Arise Party List. Okay. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ang aming taos-pusong pasasalamat kay Ma'am Arsing Lipo, ang kumakatawan ng Arise Party List sa buong Pilipinas. And sana po tulungan natin ito na makarating sa lukluk ng Congress. Okay po, ang inyong likod si Rosario Amistoso, nakasama na naman po ninyo sa isang edisyon ng programang Issue Ora Mismo dito po sa Bicol TV Sorsogon. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV.